Hello guys! Al Creation is back! And now, gagawa tayo ng Funko Pop Crochet Edition. To start guys, gumawa nga ako ng template ng box sa Canva. Nilagay ko lahat ng kailangan na details, like for example, yung logo natin, logo ng Funko Pop, and change ko lang siya as a crochet since this is an amigurumi doll. And as well, nilagay ko din dyan kung anong number, like for example, 01 since ito nga yung pinakauna nating gawa ng Funko Pop. Minake sure ko lang talaga na all the details are correct and as well tama rin yung sizes para ma-printan natin siya after. And ito na nga siya guys, pagka-print, tadan! So I decided nga sa photo paper na lang siya i-print para medyo glossy or shiny naman siya yung outcome. So bago nga natin siya i-cut, ilagay muna natin yung doll sa stand. And I want you to meet guys, Laila! So eto nga yung gawa natin na amigurumi doll. This is a Funko Pop type. And look, napaka-cute talaga niya guys. So, ngayon isa-secure ko muna yung needle doon sa stand para hindi siya matanggal agad. Kita nyo nga guys, napakaliit ng stand ko. But okay lang, as long as kaya niyang patayuin yung doll natin. Since square head kasi yung mga Funko Pop dolls, so more likely mabigat talaga siya. And yan na yung result. Kaya na namang patayuin yung doll. And yes, rotatable po yung head. I like it. So, itabi muna natin si Laila. And yes, natumba nga siya guys kasi mabigat nga yung head. But no worries, gagawa na lang natin ng paraan later. So, ngayon, magsa-start na nga tayo mag-cut. So, mas better nga na gumamit ng cutter kaysa sa gunting kasi para mas straight siya. And sinabayan ko na lang din ng ruler. So, yan. Pinalo ko lang yung nasa template. And by the way guys, yung size ng template natin is 18 centimeters by 10 centimeters. Since yung doll size or doll height is 15 centimeters. So, naglagay tayo ng extra 3 since yung stand is 1 centimeter. Importante talaga guys na tama yung sukat para magkasya yung doll sa box or doon sa template na ginawa natin. And if ever guys na gusto niyo yung box template, it is available on my Etsy account. So, i-add ko na lang sa either sa caption or sa comment yung Etsy link ko, Etsy profile link para visible sa inyo. And yun nga, eto na tayo, nag-cut na tayo sa pinaka-hard part since may curve kasi siya and kailangan talaga na tugma siya doon sa shape ng nasa template. Pero carry bells lang naman siya guys. Kaya naman siyang i-cut as long as sharp yung cutter nyo. And yan, kinuha nga natin yung part na yan kasi i-replace natin yan ng acetate mamaya. And this is the result. So yan, kulang na lang tayo ng pag-fold. And we are down to our last template para mabuo na yung box natin. So, cut nga lang ulit and then we will going to trim again the corners para sa folding. And eto na nga yung resulta or itsura after natin silang i-cut. So, ngayon, nag-order nga ako ng acetate film sa Shopee and makapal siya guys. Kailangan talaga siya makapal kasi yan din yung parang magpapatigas dun sa box. And kailangan natin siya i-fold. So, sinicure ko lang siya ng double-sided tape para dumikit siya. And yan, nilagyan ko lang siya ng markings kung saan natin siya i-fold. Kailangan talaga na careful tayo dito na part guys kasi iiwasan natin na magasgas yung film. And para hindi din siya magkaroon ng white marks due to folding. And dito, nasa part na nga tayo na magpo-fold na tayo ng ating template dahil i-assemble na natin siya later. Now, pagdidikitin lang natin yung tatlong template na kinot natin guys. And make sure lang na dapat pantay yung pagkadikit para maganda siya tignan. Okay? And eto na nga siya guys. Ganito na yung itsura niya. Ang kailangan na lang natin is idikit yung magkabilang dulo. But before that, linisan muna natin yung loob. Kasi once nadidikit na yung magkabilang dulo, hindi na natin yan maaabot later. Same pa rin guys, double-sided lang
yung ginamit ko dyan kasi I think mas maganda siya tingnan and malinis kaysa sa tape. And ayan, pinantay ko lang talaga siya. And clinose ko na yun sa baba. And look at that! Napakaganda ng box natin, guys. Sturdy yan siya kasi makapal yung acetate film natin. Although yung ginamit lang natin na paper is photo paper. Pero napakaganda naman talaga ng result. Shiny and glossy. Malinis tignan. Unlike kasi pag naka-cardboard or vellum board, hindi siya shiny, hindi siya glossy. So, ilagay na nga natin si Laila doon sa loob and let us check kung kasya talaga siya. And yes, kasya talaga siya, guys. Super happy talaga ako sa naging result and successful yung pagkagawa natin ng ating Funko Pop Amigurumi doll. And yes, you can open it again. Kunin yung doll. Flex natin yung doll. Ang cute-cute. So, natapos na nga tayo, guys. Eto na yung ating final result. Saktong-sakto lang talaga yung height ng doll doon sa box. And if ever gusto nyong gumawa ng ganito, yung template, yung box template is available on my Etsy account. I can also post my profile link, caption, and as well sa comment, okay? At kung umabot ka sa part ng video na to, thank you so much for watching. And until sa susunod naman na project natin. Bye!